Hi! Welcome sa Twister Anime Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang anime na pinamagatang Chillin' in My 30s, after getting fired from the Demon King's army. Ang pangunahing karakter, si Dariel ay isang nasa middle age na talunan sa angka ng demonyo, na nagtatrabaho sa loob ng mga dekada, ngunit sa wakas ay tinanggal. Nang maglaon, nalaman niya na siya ay talagang isang tao, at may pinakamalakas na kapangyarihan ng mga tao. Sa kanyang pinakamataas na lakas, hindi lamang siya nakakakuha ng maraming sexing dilag, ngunit hinahangaan din ng hindi mabilang na mga tao. Ngayon simulan natin ang recap ngayong araw. Sa simula ng kwento, si Dariel ay ipinatawag sa pangunahing bulwagan ng bagong Demon Lord. Sa mundong ito, ang mga demonyo at mga tao ay mukhang walang pagkakaiba, at ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan nila ay ang mga demonyo ay maaaring gumamit ng mahika, habang ang mga tao ay hindi. Si Dariel ay isang dark soldier sa lahi ng demonyo, na hindi natutong gumawa ng mahika sa loob ng mga dekada, at sa palagay ng bagong Demon Lord na talunan lang si Dariel, kaya walang awa niyang pinaalis siya. Ngayon, umaalis na lang si Dariel sa lungsod na ito kung saan nagsisilbi siyang dark soldier ng maraming dekada, at hindi niya alam kung saan siya titira sa hinaharap. Naglalakad siya sa kagubatan, at ilang araw na siyang hindi kumakain. Habang siya ay nakahiga sa damuhan at nag-iisip kung saan kukuha ng pagkain, isang babae ang tumalon sa kanya, at isang higanteng halimaw na unggoy ang lumitaw sa kanyang likuran. Nang makitang nanganganib ang isang cute na babae, hinarangan ni Dariel ang pag-atake ng higanteng unggoy, ngunit dahil ilang araw na siyang nagugutom, mabilis siyang napatalsik ng higanteng unggoy. Sa oras na ito, nakita niya ang punyal na nahulog mula sa bag ng dalaga. Nakakahiyaman na ang lahi ng demonyo ay gagamit ng mga sandata ng tao, ngunit ngayon ay wala na siyang pakialam. Hindi pa siya gumamit ng sandata ng tao at kakaiba ang tindig niya. Buti na lang at walang habas niyang ginagamit ang punyal at aksidenteng nasaksak ang puso ng higanteng unggoy. Sa wakas, nailigtas niya ang babae. Pagtingin sa gwapo at makapangyarihang lalaki na si Dariel, agad siyang niyaya ng dalaga na mag-guest sa kanyang baryo. Sa mundong ito, ang mga demonyo at mga tao ay magkaaway. Natatakot si Dariel na malantad ang pagkademonyo niya, kaya gusto niyang tumanggi. Ngunit nang marinig niyang makakakain siya ng masasarap na pagkain sa baryo, sa wakas ay pumayag na rin siya sa hiling ng dalaga. Maya-maya, hinatid si Dariel pabalik sa bahay ng dalaga. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Marika, at ipinakilala ang kanyang mga magulang kay Dariel. Nagtanong ang kanyang mga magulang tungkol sa pinanggalingan ni Dariel, at upang hindi mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, nagsinungaling si Dariel na siya ay tinanggal dahil namana ng anak ng amo ang negosyo ng pamilya, at naisip na wala siyang silbi at ngayon ay wala na siyang tirahan. Sa hindi inaasahan, nasasabik na sinabi ni Marika na si Dariel ay sigurado na isang mabuting tao na handang isakripisyo ang kanyang buhay upang iligtas siya, at pagkatapos ay inanyayahan si Dariel na manirahan sa kanilang nayon. Gustong tumanggi ni Dariel, ngunit matapos masulyapan ang sapat na katawan ni Marika, pumayag ito. Pagkatapos kumain, tulala si Dariel sa kanyang kwarto. Sa mga oras na ito, mag-isang pumupunta si Marika sa pintuan ni Dariel, sinabing siya ang pinagkakatiwalaan ng iba noon, at ito ang unang pagkakataon na pinuprotektahan siya ng isang lalaki, kaya medyo natarante si Dariel. Mukhang tahimik na may crush si Marika kay Dariel. Kinaumagahan, nabalitaan ng ama ni Marika, ang pinuno ng Adventurers Guild ng village, na si Dariel ay may kakayahang talunin ng mga halimaw at inanyayahan siyang sumali sa Adventurers Guild. Ngunit bago sumali sa guild, kailangan niyang pumirma sa isang kontrata ng adventurer, na alam ni Dariel na magagamit lamang ng mga tao, at ang mga demonyo ay mapaparusahan kung pipirmahan nila ito. Gusto niyang humanap ng dahilan para tumanggi, ngunit pilit siyang dinadala ni Marika para pirmahan ang kontrata upang mapanatili siya. Gayunpaman, ang parusa na dapat na lumitaw ay hindi lumitaw, at matagumpay na nakumpleto ni Dariel ang ritual. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dariel na siya ay talagang tao. Ngayon na siya ay naging isang adventurer, kailangan niyang subukan ang kanyang mga kakayahan. Ang mga tao ay maaaring maglagay ng aura sa kanilang mga sandata upang lumaban. Ang aura ay may 4 na uri, na slash, sting, hit at protect, at bawat isa sa kanila ay tumutugma sa iba't ibang armas. Sa pagtataka ng ama ni Marika, ang 4 na uri ng aura ni Dariel ay umabot sa kanilang pinakamataas. Ito marahil ay makakamit lamang ng maalamat na bayani ng mga tao, na lubos na nakakabigo sa ama ni Marika, na dating isang adventurer. Matapos kakalmayan ang ama ni Marika, ibinasura ang ideya na panatilihin si Dariel sa nayon, sa paniniwalang dapat pumunta si Dariel sa malaking lungsod gamit ang kanyang malakas na lakas, sa halip na manatili sa maliit na nayon na ito. Nang makitang umiiyak si Marika sa tabi, sa wakas ay sinabi ni Dariel na si Marika ang nagligtas sa kanya, kaya gusto niyang manatili sa nayon upang gantihan ang pabor. Nang marinig ito, tuwang-tuwang itinapon ni Marika ang sarili kay Dariel na may masayang ngiti sa labi. Ngayong nagpasya na si Dariel na manatili, ipinakilala ng ama ni Marika sa mga taga-nayon ng bagong adventurer, si Dariel. Noon lang, isang adventurer na nagngangalang Gashita, na may D-rank at minamaliit ang E-rank adventurer, dumating si Dariel para pukawin siya.
Nagbitiw, hindi ito mapipigilan ng ama ni Marika, dahil dapat makuha ng mga adventurer ang respeto ng iba sa kanilang lakas sa mundo ng mga adventurer. Pagkatapos nito, balak ng ama ni Marika na magpadala ng ilang misyon kay Dariel, upang itaas ang antas ng kanyang adventurer. Kamakailan, isang makapangyarihang halimaw ang lumitaw sa kagubatan, at kahit si Gashita ay hindi nagawang tapusin ito. Pagkatapos ay kumuha siya ng larawan ng halimaw. Sa pagkakataong ito, nagulat si Marika, at sinabing hindi ba ito ang higanting unggoy na pinatay ni Dariel. Naalimpungatan na naman ang ama ni Marika na may pagtataka sa mukha. Nakumpleto ni Dariel ang kanyang misyon bago pa man ito magsimula. Ang dakilang unggoy na ito ay ang halimaw na balak mahuli ni Gashita. Lalo na nagalit si Gashita na ninakaw ni Dariel ang kanyang target, at si Dariel ay napromote sa isang D-rank adventurer dahil sa insidenteng ito. Simula noon, nanirahan na si Dariel sa nayon. Isang araw, kumuha siya ng isang gawain upang mangolekta ng mga halamang gamot, at nag-aalok si Marika na sumama sa kanya sa misyong ito. Mula nang makilala ni Marika si Dariel, nahulog na ang loob ni Marika kay Dariel. Habang nasa daan, sinabi ni Marika na natatakot siyang maghiwalay sila at nagkusa na hawakan ang kamay ni Dariel, kaya medyo nahihiya si Dariel. Sa panahon ng misyon, natuklasan ni Dariel na napakalakas din ni Marika, na kayang ilipat ang isang malaking puno gamit ang kanyang mga kamay, at bihasa sa maraming kaalaman tungkol sa mga halamang gamot. Hindi niya maiwasang maghinala na may kakayahan din si Marika na lumaban nang salakayin sila ng higanting unggoy na yon. Sinabi sa kanya ni Marika na hindi siya nangangahas na lumaban, kaya si Dariel ang kanyang tagapagligtas. Nang maglaon, nahihiya niyang sinabi na umaasa siyang hindi na siya tatawagan ni Dariel na Miss Marika sa hinaharap, ngunit maaari siyang tawagin sa kanyang unang pangalan, na gagawing hindi sila magmukhang estranghero. Nang bahagya ng tawagin ni Dariel ang pangalan ni Marika, niyakap ng mahigpit ni Marika si Dariel, at sa sobrang lakas ay halos mabulunan si Dariel. Sa oras na ito, nakakita sila ng isang usa na nakikipaglaban sa halimaw na langgam, at pagkatapos ay pinatay sila. Nang ibalik sila ng dalawa sa nayon, galit na galit si Gashita dahil ang halimaw na langgam ay orihinal na halimaw na kailangang mahuli ni Gashita, at muling ninakaw ni Dariel ang target ni Gashita. Di nagtagal, narinig ni Dariel mula sa punong nayon na si Gashita, upang patunayan ang kanyang sarili, ay gumawa ng isang misyon na tanging mga C-rank na adventurer ang maaaring makagawa, na pumatay ng Blaze Death Scythe. Sinasabi na ang mas mataas na ranggo ng mga Adventurers Guild sa kalapit na bayan ay nagpadala ng isang koponan upang talunin ang halimaw na ito, na maaaring patunayan na ang Death Scythe ay napakamapanganib. Sa pag-aalala na si Gashita ay nasa panganib, nagpasya si Dariel na pumunta upang tulungan si Gashita. Pagdating ni Dariel, hinahabol ng Death Scythe si Gashita. Hindi masira ng atake ni Gashita ang mga depensa nito, at agad siyang tinulungan ni Dariel. Ginagamit niya ang Protect Aura para harangan ang pag-atake ng Death Scythe, at pagkatapos ay inilagay ang aura sa kanyang sirang sandata, at itinapon ito patungo sa katawan nito. Sa susunod na sandali, ang katawan ng Death Scythe ay direktang tinusok. Matagumpay na natalo ni Dariel ang Death Scythe, na labis na ikinagulat ni Gashita. Pagkatapos ng labanan, tinulungan din ni Dariel si Gashita na balutan ang kanyang mga sugat, at pagkatapos ay ligtas na bumalik sa nayon kasama si Gashita. Simula noon, hinahangaan na ni Gashita si Dariel, na tinuturing niyang kapatid. Madalas isama ni Dariel si Gashita sa mga misyon, at sa tuwing babalik siya, mahigpit na niyayakap ni Marika si Dariel. Dahil madalas niya itong yakapin ng sobrang lakas, madalas na nasugatan si Dariel. Sa paglipas ng panahon, may nakitang kakaiba si Dariel, na maraming bakanteng bahay sa nayon. Tinanong niya ang punong nayon tungkol dito, at sinabi sa kanya ng punong nayon na mayroong isang minahan sa hindi kalayuan sa nayon, at ang mineral na ginawa dito ay naglalaman ng mga mahiwagang kapangyarihan na maaaring magamit sa paggawa ng iba't ibang kagamitan at armas. Ang nayon ay dating istasyon ng paglilipat ng mineral, kaya maraming tao ang naninirahan dito, ngunit maraming taon na ang nakalilipas, sinakop ng mga demonyo ang minahan. Mula noon, unti-unting umalis ang mga tao sa nayon, at hindi na umuunlad ang nayon. Si Dariel, dating miyembro ng Demons, ay pamilyar din sa minahan. Kaya balak niyang bumalik sa minahan at makipag-usap sa kanyang mga dating kasamahan sa minahan, kung maaari silang magbigay ng ilang mineral sa nayon. Umaasa siyang matulungang umunlad muli ang nayon sa kanyang limitadong lakas. Pagdating ni Dariel sa minahan, may nadiskubre siyang mali. Maluwag ang mga bantay dito, at madaling nakalusot si Dariel sa minahan. May isang lahi na tinatawag na knocker sa minahan, at sila ay isang lahi na dalubhasa sa pagmimina. Tuwang-tuwa ang mga knocker na makita si Dariel, at napakahusay nila ni Dariel nang nagtatrabaho pa siya sa minahan. Ang knockers ay nagreklamo kay Dariel na mula nang umalis si Dariel, ang mga demonyo ay nagdagdag ng 4 na kargamento sa kanilang trabaho, at hindi nila matapos ang kanilang trabaho kahit na sila ay nagtatrabaho araw at gabi. Sa sandaling iyon, ang bagong tagapangasiwa ay dumating sa minahan, at si Dariel ay nagmamadaling nagtago. Ang tagapangasiwa ay nagrereklamo na ang knockers ay hindi natapos ang gawain sa pagmimina,
habang ang Knockers ay nangangatuwiran na ang gawain ay napakahirap tapusin. Hindi nagtagal ay nagsimula silang mag-away, at ang Knockers sa galit, ay inatake ang tagapangasiwa na pagkatapos ay nagutos sa kanyang mga nasasakupan na patayin ang masuweng Knockers. Sa kritikal na sandali, si Dariel ay casual na kumuha ng isang piraso ng tela sa tabi niya upang takpan ang kanyang mukha, at pagkatapos ay pinahinto ang grupo ng mga subordinate. Pagkatapos ay pinagalitan niya ang grupo, na nagsasabi na nakakahiyang maglunsad ng mga pag-atake sa mga non-combatants. Maya-maya, may napansin siyang kakaibang amoy mula sa tela sa kanyang mukha, habang ang isang knocker ay nagrereklamo na nawawala ang kanyang panty. Panty pala ng isang knocker ang tela na ginamit ni Dariel sa kanyang mukha. Upang hindi mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kinailangan lamang itong tiisin ni Dariel sa kanyang mukha. Nakita ng tagapangasiwa na iisa lamang ang kalaban, at inutusan ng kanyang mga nasasakupan na pabagsakin si Dariel. Kung si Dariel ang dating Dariel, maaaring hindi siya makalaban sa grupong ito, ngunit ngayong natutunan na niya ang aura ng mga tao kasama ng kanyang pagiging pamilyar sa mga kasanayan ng mga demonyo, si Dariel ay madaling nakakuha ng kalamangan at natalo ang tagapangasiwa pagkatapos ng ilang labanan. Nagmamadali ang tagapangasiwa na humingi ng awa kay Dariel, na sinasabi na hindi siya bahagi ng mga demonyo, at non-combatants din, at masisira nito ang reputasyon ni Dariel kung aatakehin niya siya. Nakilala pala ng tagapangasiwa si Lord Bashversa, isa sa 4 na general, sa isang party at masaya silang nag-uusap, kaya ibinigay ni Bashversa sa kanya ang gawain sa minahan. Minsang pinaalis ni Bashversa si Dariel dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan, at ngayon ang bagong tagapangasiwa ay talagang kinuha dahil sa mga koneksyon. Pinutol ni Dariel ang buhok ng tagapangasiwa bilang parusa, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na magbitiw, at ang grupo ng kanyang mga subordinate ay umalis lahat sa ilalim ng panghihikayat ni Dariel. Sa huli, matagumpay na nabawi ni Dariel ang minahan ng mag-isa. Di nagtagal, dinala ni Dariel ang balita ng kanyang muling pagkakuha ng minahan sa punong nayon, at handa siyang ibalik ang minahan sa mga tao sa tanging kondisyon na ang mga tao ay tumulong sa pag-ampon sa Knockers. Nabigla ang punong nayon sa lakas ni Dariel, at pumayag siya sa kahilingan ni Dariel. Di nagtagal, ang kalapit na bayan na may mataas na ranggo ay nagpadala ng mga tropa upang sakupin ang minahan, at ang nayon ay unti-unting umunlad. Lalong hinahangaan ni Marika si Dariel, at mas naging malapit sila. Kasabay nito, maraming problema ang nangyayari sa hukbo ng demonyo dahil sa pag-alis ni Dariel. Si Dariel ay orihinal na isang katulong na ministro sa 4 na general, ngunit si Bashversa ay nainggit sa mga talento ni Dariel, at pinatalsik siya. Bagamat hindi marunong mag-magic si Dariel, may mahusay siyang kakayahan na pamahalaan ang mga hukbo. Ngayon, nang walang tulong ni Dariel, ang hukbo ng demonyo ay nasa kaguluhan. Pinipukaw din ito ang sama ng loob ng Demon King, na tumawag kay Bashversa, at pagkatapos ay tinuruan siya ng leksyon. Dahil dito, lalo pang nandidiri si Bashversa kay Dariel. Sa sandaling ito, nahihiyang hinanap ni Marika si Dariel, sinabi na gusto niyang magkaroon ng anak, at kahit na mangyari ito, papahalagahan niya ang kanyang asawa. Nang magpo-propose na si Marika kay Dariel, naputol ng pagsigaw ni Gashita. Mababa pala ang tingin ni Fitbitten, isang adventurer na ipinadala ng isang kalapit na bayan para bantayan ang minahan, sa kababayang si Gashita, at may away ang dalawa. Nang makitang binubuli ang kanyang nakababatang kapatid, hindi na magalang si Dariel. Sinabi niya na hindi pa nagtatagal, ang Adventurers Guild ng lungsod ang responsable sa pangangaso sa Death Scythe. Gayunpaman, hindi na nga nila pinatay ang Death Scythe, ngunit pinatakas din nila ito malapit sa nayon, at si Gashita ang nakahanap nito. Tuwang-tuwang sinabi ni Gashita na si Dariel ang pumatay sa Death Scythe. Medyo nabigla si Fitbitten, at ang sinabi ni Gashita ay nagpapatunay na si Dariel ay sigurado na may lakas ng isang A-rank na adventurer. Sa sandaling ito, si Dariel ang naging bayani ng lahat. Habang ang lahat ay abala sa pagkuha sa minahan, ang demon ay nagpadala ng isang hukbo upang muling kunin ang minahan. Natuklasan ni Dariel na ang pinunong ipinadala ng demonyo ay ang kanyang dating kasamahan, si Rizet. Tuwang-tuwa si Rizet na makita si Dariel dito, at nabalitaan ni Dariel mula kay Rizet na nagkagulo na ang hukbo ng demonyo mula nang umalis siya, at si Lord Royce, isa sa 4 na general, ay taos-pusong umaasa na babalik si Dariel. Gayunpaman, ayaw bumalik ni Dariel, dahil sa kanyang pagkatao. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagkasundo ang dalawa para masolusyonan ang gulo. Di nagtagal, ipinakilala ni Dariel si Rizet sa commander na ipinadala ng mga tao, upang kunin ang minahan, at iminungkahi ni Dariel na makipagdeal sa mga demonyo. Ang mineral na ginawa sa minahan ay ibebenta sa demons sa 4 na beses sa presyo ng merkado, upang ang mga demonyo ay hindi magsimula ng digmaan, at ang mga casualty ay maiiwasan sa magkabilang panig. Tila labis na kinasusuklaman ni Fitbitten ang mga demonyo, at direktang inatake niya si Rizet, ngunit pinigilan ito ni Dariel sa oras. Sinaway ng commander si Fitbitten, at pagkatapos ay sumang-ayon sa kahilingan ni Dariel. Ang minahan ay binawi ni Dariel, at ang Knockers ay hinikayat ni Dariel na tumulong sa pagmimina, kaya labis na pinahahalagahan ng commander ang mga talento ni Dariel.
Pagkatapos nilang gumawa ng deal, nakita ni Dariel ang kaibigan niyang si Rizet. May mga hiling siyang nakatago sa kanyang puso. Noong nakaraan, nakatira siya kasama ng mga demonyo sa loob ng mga dekada, at ngayon nakatira siya sa mundo ng mga tao. Umaasa siya na isang araw sa hinaharap, ang mga demonyo ay makakasundo ng mabuti sa mga tao, kahit na maliit lang ang pagkakataon nito. Ang dahilan kung bakit ipaglalaban ng humans and demons ang minahan dito, ay ang mga magic ores na hinukay sa minahan ay maaaring gawing pinakamalakas na sandata sa mundong ito. Di nagtagal, isang mithril na panday na nahuhumaling sa paggawa ng mga armas ay dumating sa nayon, at makikita niya ang aura sa katawan ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Pagkatapos niyang suriin ang katawan ni Dariel, nalaman niyang si Dariel ay isang bihirang henyo na may lahat ng katangian, na umaabot sa kanilang mga tuktok. Kaya nagpa siya ang panday ng mithril na tulungan si Dariel na gumawa ng super weapon na gawa sa mga magic ores. Sa panahon noon, may isang insidente. Hindi gusto ng adventurer na si Fitbitten si Dariel, kaya nag-aalok siya ng isang tunggalian kay Dariel, na tumatanggap ng tunggalian gamit ang isang super weapon. Ang super weapon ay mahiwaga na kaya nitong baguhin ang hugis nito batay sa aura na na-inject dito. Pagkatapos ng matinding laban, nanalo si Dariel. Ang commander na ipinadala upang sakupin ang minahan, humihingi ng paumanhin para sa pagkakasala ni Fitbitten kay Dariel, at siya ay lubos na nagpapasalamat kay Dariel sa pagtulong sa muling pagkuha ng minahan. Pagkatapos ng tunggalian na ito, mas pinahahalagahan ng commander ang lakas ni Dariel, kaya inanyayahan niya si Dariel na magtrabaho para sa Central Guild. Narinig ni Marika ang pag-uusap, at naisip na aalis si Dariel, kaya't lumapit siya kay Dariel ng hating gabi habang nasa banyo ito. Si Dariel, na akala niya ay si Gashita ito, aksidenteng nahawakan ang katawan ni Marika. Sa tingin niya ay magagalit si Marika, ngunit si Marika ay hindi. Iniisip ni Marika na aalis si Dariel sa nayon, at magtungo sa mas mahusay na Central Guild. Taos puso siyang nagpapasalamat kay Dariel, na tumulong sa mga taga-nayon, namitas ng mga halamang gamot, at nanghuhuli ng mga halimaw sa panahong ito, at tinulungan din ang mga taga-nayon na muling makuha ang minahan, at yumaman ang buong nayon. Sinabi ni Marika na lagi niyang susuportahan si Dariel, saan man ito magpunta. Si Dariel ay taos pusong na-touch kay Marika, sinabi na nang siya ay nasa hirap, siya ay kinuha ni Marika, at si Marika ay sinamahan siya sa pinakamahirap na oras. Kung hindi niya makakain ang pagkain ginawa ni Marika, malulungkot siya. Kaya palagi siyang mananatili sa baryo. Nang marinig na hindi aalis si Dariel, sobrang naantig si Marika, at lumapit sa kanya. Habang kumakalat ang chemistry sa ere, hinalikan ni Dariel si Marika. Pagkatapos ng gabing ito, mas naging close ang dalawa. Kinabukasan, sinabi ni Dariel sa ama ni Marika na gusto niyang pakasalan si Marika, at ipinangako niyang gagawin niyang masaya si Marika sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tuwang-tuwang niyakap ni Marika si Dariel. Lumipas ang ilang taon, naging mag-asawa sina Dariel at Marika, at nagkaanak sila ng isang lalaki. Ibinigay ng ama ni Marika ang posisyon ng punong nayon sa bata at masiglang lalaki na si Dariel. Salamat sa pagsisikap ni Dariel, araw-araw ay bumubuti ang nayon. Isang araw, sinabi ni Gashita sa kanila na ang bayani ng mundong ito ay darating sa kanilang nayon. Nang marinig ang salitang bayani, naalala ni Dariel ang isang nakakatakot na alaala. Nakita niya ang bayani nung siya ay nasa lahi ng demonyo, at ito ay isang nasa middle age na lalaki na may nakakatakot na lakas. Ang bayani ay labis na napupuot sa mga demonyo, pinapatay ang hindi mabilang na mga demonyo sa teritoryo ng lahi ng demonyo, at para kay Dariel, ang bayani ay isang ganid na baliw. Nag-aalalang naghihintay si Dariel sa pagdating ng bayani, ngunit laking gulat niya, hindi ang nasa middle age na lalaki ang dumating, kundi isang magandang dalaga na may dilaw na buhok na nagngangalang Rady. Nagretiro na pala ang dating bayani, at si Rady ang apprentice at kapalit ng dating bayani. Kasama niya ang dalawa niyang kasamahan. Dumating si Rady sa nayon upang magpagawa ng sandata gamit ang mga magic ores, at sa wakas ay nakahinga si Dariel nang marinig niya ang kahilingan ni Rady. Dinala niya si Rady sa tindahan ng mga armas, kung saan ang orihinal na panday ng mithril ay matanda na at patay na, at ngayon, minana ng apprentice ng panday ng mithril ang tindahan ng mga armas. Kinumpirma ng apprentice ang aura na nakapaloob sa katawan ni Rady sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang palad. Sa mga susunod na araw, gumagawa siya ng eksklusibong magic weapon para kay Rady. Maliban sa pagpapagawa ng sandata, narito si Rady para sa isa pang dahilan, ito ay upang mahanap ang huling kasama sa koponan na makakasama niya, upang labanan ang Panginoon ng demonyo. Kaya kailangang magtayo si Dariel ng isang lugar ng kompetisyon para sa pakikipaglaban para sa kanya. Ang mga adventurer sa nayon ay lumahok sa kompetisyon, ngunit sila ay mahina kaya tinanggihan silang lahat ni Rady. Sumasali rin si Gashita sa kompetisyon. Siya ay umaatake gamit ang mahika sa di kalayuan, at nang si Rady ay lumalaban sa mga pag-atake ni Gashita, hindi niya na-kontrol ng mabuti ang kanyang kapangyarihan, at halos saktan si Gashita. Sa kabutihang palad, si Dariel ay namagitan sa oras upang ihagis ang isang mansanas kay Rady, na humarang sa kanyang pag-atake.
Natuklasan ni Rady na si Dariel ang pinakamakapangyarihang tao sa nayon. Kaya't hinahamon niya si Dariel, at bagaman tumanggi si Dariel, pinilit ni Rady na umatake. Matapos ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawa, natuklasan ni Rady na hindi siya katugma kay Dariel. Pagkatapos ng labanan, taos-puso niyang inanyayahan si Dariel na maging kanyang teammate at labanan ang Demon Lord ng magkasama. Gusto lang ni Dariel na manatili sa nayon, at alaga ang mabuti ang mga taga-nayon pati na rin ang kanyang asawa at anak. Iniisip ni Rady na hindi sinasamantala ni Dariel ang kanyang malakas na lakas, kaya galit na galit siya. Sa isip ni Rady, wala nang mas mahalaga pa sa pakikipaglaban sa Demon Lord. Kaya sinusundan niya si Dariel para makita kung ano ang ginagawa niya araw-araw. Nakikita ni Rady si Dariel na nagpapakita sa nayon araw-araw, nagsusumikap para sa mga taga-nayon upang mapabuti ang nayon, at ang mga tao sa nayon ay may malaking paggalang kay Dariel, ang punong nayon. Paglubog ng araw, umuwi si Dariel kasama ang kanyang asawa at anak upang tamasahin ang kaligayahan ng pamilya. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Rady na ang bawat isa ay may iba't ibang bagay na dapat pahalagahan, at sa isipan ni Dariel, ang pagprotekta sa mga tao sa nayon ay higit na mahalaga kaysa sa pakikipaglaban sa Panginoon ng demonyo. Kaya't pinalabas ni Rady si Dariel sa gabi, at sa nakaraang labanan, hinarangan ni Dariel ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Bago iyon, isa lang ang makakagawa nito, at iyon ay ang dating bayani. Sa isip ni Rady, pangalawa lang ang lakas ni Dariel sa dating bayani. Patuloy niyang hinikayat si Dariel na labanan ang mga demonyo, ngunit sinabi sa kanya ni Dariel na ang mga demonyo ay hindi kasing sama ng iniisip niya, at karamihan sa kanila ay nakikipaglaban lamang sa mga tao upang protektahan ang kanilang mga kasama. Ayaw ni Dariel na nakikita silang nasasaktan, lahat kasi may kanya-kanyang pamilya. Nasakop si Rady ng lakas at pag-iisip ni Dariel, at hindi na niya ito hinikayat na sumali sa kanyang koponan, sa halip, hiniling niya sa kanya na maging kanyang guro at sanayin siya. Pagkasabi niya nito ay namumula ang mukha niya. Pagkatapos mag-isip, pumayag si Dariel sa kahilingan ni Rady. Matapos malutas ni Dariel ang problema ni Rady, dumating ang isa pang panauhin sa nayon, isa sa 4 na Demon Kings, si Zebiance. Dumating si Zebiance sa pagkakataong ito dahil kailangan niya ng bagong sandata na gawa sa Magic Ores, ngunit hindi niya sinasadyang nakita si Dariel. Inutusan niya si Dariel na ibigay sa kanya ang lahat ng ores sa nayon. Bagamat si Dariel na ngayon ang punong nayon, hindi niya maibibigay ang mga mapagkukunan ng nayon sa iba ng basta-basta, at tinanggihan ni Dariel ang kanyang kahilingan para sa kapakanan ng mga taga-nayon. Dati isang demonyo si Dariel na hindi marunong mag-magic, at mababa ang tingin sa kanya ni Zebiance. Gusto niyang takutin si Dariel, ngunit natakot siya sa tingin ni Marika. Natatakot si Dariel na mag-away ang dalawang babae kaya mabilis siyang nag-propose na lumabas para mamasyal. Nang nasa labas na, nagsalamangka si Zebiance na naglalayong turuan si Dariel ng leksyon. Magaling siyang gumamit ng wind spells, at napakabilis niyang kumilos at umatake. Sa tingin niya ay madali niyang matatalo si Dariel, ngunit ang hindi niya inaasahan ay nagising ni Dariel ang kanyang aura, at napakalakas sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng ilang labanan, natalo si Zebiance, at ang kanyang panty ay inagaw ni Dariel. Dahil dito, medyo napahiya si Dariel, at sa wakas ay nangako si Dariel kay Zebiance na ibebenta niya ang isang bahagi ng Magic Ores para gawan si Zebiance ng mga armas sa napakababang presyo. Gayunpaman, hindi pa tapos ang krisis. Sa banyo, nakita ni Zebiance si Rady, na galit sa mga demonyo. Natakot si Dariel na mag-away sila, kaya dali-dali siyang pumasok sa banyo para pigilan sila, ngunit sa huli, hindi sinasadyang nahawakan niya ang katawan ng dalawang babae, at pinalayas siya sa banyo. Sa totoo lang, kinikilala ni Rady si Zebiance na minsan niyang nakalaban sa kanyang pakikipaglaban sa mga demonyo. Tinanong ni Rady si Dariel kung bakit kilala niya ang 4 na hari ng demonyo. Ipinagtapat ni Dariel ang kanyang malungkot na buhay. Talagang pinalaki siya ng mga demonyo, at hindi sinasadyang nalaman na siya ay isang tao pagkatapos na paalisin ng mga demonyo. Nang malaman ni Rady ang katotohanan, hindi niya sinisisi si Dariel. Gayunpaman, hindi pa rin niya matitiis ang demonyo na nananatili sa nayon ng tao. Kaya't sina Rady at Zebiance ay nagkita para sa isang tunggalian, at ang dalawa ay may magkatulad na lakas, na nakikipaglaban ng napakatindi. Sa sandaling iyon, nagising ang anak ni Dariel, at nakita niya ang matambok na katawan ng dalawang babae. Tila nagugutom, nagmamadali siyang lumapit sa kanila. Isang aksidente ang mangyayari. Sa panahon ng labanan, tinamaan ng dalawang babae ang isang malaking bato, na lumilipad patungo sa direksyon ng sanggol. Mabilis na niyakap ni Dariel ang kanyang anak, habang sina Zebiance at Rady ay sabay na umatake para wasakin ang bato. Ang saloobin ni Zebiance sa sanggol ay nagpapaunawa kay Rady na marahil ito ay totoo, na gaya ng sinabi ni Dariel na ang mga demonyo ay hindi lahat masama. Ang dalawang babae ay naging maayos ang pakikitungo sa isa't isa, at sa wakas ay nagkakasundo sila sa isa't isa. Sa wakas ay nalutas na ang problema, ngunit isa pang taong kinatatakutan ni Dariel ang dumating sa nayon, ang dating bayani, si Alanzir.
Minsang nakita ni Dariel si Alanzir na pumapatay ng hindi mabilang na mga demonyo, at sa kanyang opinyon, si Alanzir ay isang ganid na baliw. Ngunit sa mga opinyon ng mga taga-Nayon, si Alanzir ay isang mabuting bayani. Nang marinig na dumating ang dating bayani sa Nayon, pumila sila para batiin siya, at napaka-friendly ni Alanzir sa mga tao. Dumating si Alanzir sa Nayon sa pagkakataong ito, dahil nabalitaan niyang ang kanyang apprentice na si Rady, ay matagal nang nasa Nayon. Naisip niya na walang kumpiyansa si Rady na labanan ang Demon Lord, kaya nagpa siya siyang pumunta kay Rady, at ituro sa kanya ang mga kasanayan na noon ay wala siyang oras para turuan siya. Sumunod, tingnan natin ang pagtuturo ni Alanzir. Nalaman ni Dariel na kahit anong pag-atake ni Rady, madaling makaiwas si Alanzir. Nang makita ang lakas ni Alanzir, nag-aalala si Dariel, at gusto niyang mabilis siyang paalisin. Gayunpaman, nangyayari pa rin ang aksidente. Nang ang lahat ay nanananghalian, hindi sinasadyang gumawa ng mahika si Zibians, at naramdaman ni Alanzir na may demonyo sa Nayon, kaya diretso niyang nahanap ang lokasyon ni Zibians. Sa sandaling ito, si Alanzir ay naging lubhang nakakatakot, at gusto niyang patayin kaagad si Zibians. Mabangis na lumaban si Dariel sa kanya para pigilan siya. Nagagamit ni Dariel ang lahat ng armas gamit ang kanyang aura, na kapareho ni Alanzir. Nagpagulat ito kay Alanzir, ngunit ang dating bayani ay napakalakas kaya mabilis na napatumba si Dariel sa lupa. Hindi maintindihan ni Alanzir kung bakit bilang isang tao ay gustong protektahan ni Dariel ang mga demonyo. Sinabi ni Dariel kay Alanzir na narinig niya na ang dahilan kung bakit labis na napupuot si Alanzir sa mga demonyo ay ang asawa at mga anak ni Alanzir ay pinatay ng mga demonyo. Si Dariel ay pinalaki ng mga demonyo mula noong siya ay bata, at sa kanyang puso, si Zibians at ang iba pang mga demonyo ay tulad ng kanyang pamilya, kaya gusto rin niyang protektahan ang kanyang pamilya. Pagkatapos magtanong, alam ni Alanzir na 33 taon na ang nakalilipas, noong sanggol pa si Dariel, ibinigay siya kay Granversa upang palakihin, ng isa sa 4 na hari ng demonyo, si Bistan. Sa sandaling ito, isang alaala ang gumugulo sa isipan ni Alanzir. Ang demonyong hari na nagngangalang Bistan, ang pumatay sa kanyang asawa, at nang maglaon, pinatay ni Alanzir si Bistan ng may paghihiganti. Ang bangkay lamang ng kanyang asawa ang natagpuan ni Alanzir nang hindi nakita ang katawan ng kanyang anak. Akala niya ay namatay na rin ang kanyang anak. Ngunit ngayon, nang marinig ang tungkol sa kung ano ang nangyari kay Dariel, kasama ang katotohanan na si Dariel ay may parehong mga katangian ng aura bilang kanyang sarili, at na ang aura ay maaaring manahin, naisip ni Alanzir na si Dariel ay maaaring ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Nagulat na lang si Dariel, ang Nayon ay dinalaw ng isang malaking tao, iyon ay si Granversa, ang nagpalaki kay Dariel. Nang makita ang demonyong si Granversa, sinadya ni Alanzir na labanan siya, ngunit si Dariel ay nakatayo sa harap ni Alanzir, at sinabi sa kanya na si Granversa ang nagpalaki sa kanya. Para kay Dariel, si Granversa ay parang kanyang ama. Matagal nang itinuring ni Granversa na anak si Dariel, at magaan ang loob niyang makita kung gaano kalakas si Dariel ngayon. Medyo naiinggit si Alanzir nang malaman na ang kanyang anak ay pinalaki ng mga demonyo. Dapat ay nagkaroon siya ng oras upang mamuhay kasama ang kanyang anak, at ang mga demonyo ang sumira sa lahat ng ito. Galit na galit, nagpa siya si Alanzir na turuan ng leksyon si Granversa. Ikinalulungkot ni Granversa ang pinsalang ginawa ng mga demonyo kay Alanzir, at handa siyang parusahan ni Alanzir. Sa kritikal na sandali, lumilitaw na pinigilan ni Marika ang away ng dalawa, at sumigaw ng malakas, "Pakiusap, huwag ipakita sa apo mo ang isang nakakahiyang eksena ng labanan." Nalaman ni Granversa at Alanzir na naging ama na si Dariel. Sa puntong ito, sinabi ni Dariel kay Alanzir, "Maaaring hindi mo na maibabalik ang nakaraan upang maging isang ama, ngunit ngayon ay maaari mong i-enjoy ang oras kasama ang iyong apo." Pagkatapos nito, huminto sa pag-aaway sina Granversa at Alanzir, at nasiyahan sila sa kanilang oras kasama ang kanilang apo. Sa gabi, nakita ni Granversa at Alanzir ang biyenan ni Dariel at nag-inuman, at ang tatlo ay nagkakasundo. Di nagtagal, sinabi ni Alanzir kay Granversa ang kanyang tunay na nararamdaman. Ngayon lang niya nalaman kay Dariel na si Dariel ay pinalaki ng isang mabuting ama, at taos-puso siyang nagpapasalamat kay Granversa sa ginawang mahusay na tao ang kanyang anak. Nagkamayan ang dalawa at nakipagpayapaan, at labis na ikinatuwa ito ni Dariel. Pansamantalang nananatili sa Nayon sina Alanzir at Granversa, na nagbabalak na makasama ang kanilang apo. Sa sandaling iyon, may dumating upang ipaalam kay Dariel na ang minahan na dati nilang nakuhang muli ay inatake ng mga halimaw. Agad na sumugod si Dariel kasama ang iba, at nakita ang isang malaking halimaw na kahawig ng isang lumilipad na dragon. Ang halimaw na may nakakatakot na kapangyarihan ay patuloy na naglalagablab. Sa isang sulyap lang, kinikilala ni Granversa ang halimaw na ito bilang ang magical fire beast na Salamandra, at nakipagsanib puwersa sa iba upang labanan ito. Kakaiba, diretsyong umalis ang Salamandra pagkatapos nitong makita si Dariel, na nakakaramdam ng pamilyar na pakiramdam dito.
Tila nahulaan ni Granversa ang pagkakakilanlan ng Salamander, at nagpaalam siya sa pag-alis kay Dariel kasama ang demonyong si Xibians. Di nagtagal, pinuntahan ni Granversa ang kanyang anak na si Bashversa. Nakita niya ang pulang dugo na kaliwang mata ni Bashversa, at nahulaan na pumasok si Bashversa sa ipinagbabawal na lupain ng Demon Kingdom, ang vault ng Demon Lord, para nakawin ang ipinagbabawal na Hex Magic, at ipatawag ang Salamander. Ang spell na ito ay napakalakas, ngunit ito rin ay lubhang mapanganib. Noong bata pa si Bashversa, laging mahigpit ang kanyang ama sa kanya, ngunit napakatyaga kay Dariel. Ang dahilan kung bakit hiniling ni Bashversa kay Salamander na salakayin ang minahan ni Dariel, ay nagseselos siya, dahil si Dariel ay laging mahal ng iba, habang walang nagmamalasakit sa kanya, kahit na siya ay likas na matalino. Nang makitang sinisisi siya ng kanyang ama para kay Dariel, nagalit si Bashversa at ipinatawag ang Salamander, na nangakong pagbabayarin si Dariel, at pagkatapos ay umalis na nakasakay kay Salamander. Sa sandaling ito, iniligtas ni Dariel ang mga nakulong na knocker sa minahan, nang biglang lumitaw ang isang malaking kakaibang mukha sa dingding sa loob ng kuweba. Ang kakaibang mukha na ito ay tinatawag ang kanyang sarili na Magical Earth Beast, at ang magic ore na ginawa sa minahan ay bahagi ng kanyang katawan. Nang makita ang sandata ni Dariel na gawa sa mga magic ores, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan, dahil ginawa ang sandata ng may matinding pag-iingat. Dahil alam niyang ang isang bahagi ng kanyang katawan ay tinatrato ng may pag-iingat, balak niyang bigyan ng reward si Dariel. Sa isang kislap ng liwanag, ang ilang seal ng magic ores sa sandata ni Dariel ay naalis. Nang maglaon, sinabi ng Magical Earth Beast kay Dariel na malapit na ang mga labanan. Tila may kakayahan ng Magical Earth Beast na hulaan ang panganib. Pagkaalis ng Magical Earth Beast, mabilis na umalis si Dariel kasama ang knockers. Gaya ng sinabi ng Magical Earth Beast, hindi nagtagal ay dumating dito si Bashversa, sakay ng Salamander. Palagi nang nararamdaman ni Bashversa na siya ang pinakamagaling na tao sa lahi ng demonyo. Hindi niya maintindihan kung bakit palaging mas pinapahalagahan ng kanyang ama si Dariel, at ang mga tao sa paligid niya ay palaging mas gusto si Dariel. Nais niyang patayin ang mga bayani at mga tao, upang patunayan ang kanyang lakas. Si Bashversa, ang pinaka-gifted na tao ng mga demonyo, at si Dariel, isang inapo ng mga bayani ng tao, ay mahigpit na lumaban. Pareho nilang ginagamit ang kanilang pinakamalakas na kakayahan sa pag-atake, at si Bashversa ay nag-transform sa isang demonyo na may ipinagbabawal na hex magic upang palayasin ang mga pag-atake ni Dariel. Sa galit, itinulak niya si Dariel sa pader. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Dariel ang mga alaala ng pagkabata ni Bashversa. Noong bata pa siya, palaging tinutulad ni Bashversa ang kanyang sarili sa kanyang ama, at laging umaasa na ang kanyang ama ay makakasama niya ng mas maraming oras. Nang maglaon, dinala ng kanyang ama si Dariel, at nalaman ni Bashversa na mahal ng kanyang ama si Dariel. Pagkatapos, ipinadala si Bashversa sa Magic Academy, kung saan nag-aral siyang mabuti upang makuha ang pag-aproba ng kanyang ama, at naging pinakamahusay na estudyante ng Magic Academy, hanggang sa kalaunan ay naging isa siya sa bagong 4 na hari ng demonyo. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay hindi gumana. Palaging pinupuri ng kanyang ama si Dariel, habang siya ay palaging walang kasama at mahigpit na tinatrato. Mula sa araw na iyon, si Bashversa ay nagkaroon ng matinding galit kay Dariel, at naramdaman na ninakaw ni Dariel ang pagmamahal ng kanyang ama. Ang dahilan kung bakit nakikita ni Dariel ang mga alaala ni Bashversa ay ang ipinagbabawal na salamangka na ginamit ni Bashversa ay may kakayahang ibahagi ang mga iniisip ng dalawa, at sa wakas ay naunawaan ni Dariel kung bakit siya inatake ni Bashversa. Nalulungkot ang pakiramdam niya para kay Bashversa, at noon pa man ay gusto na niyang maging mabuting kaibigan si Bashversa mula pa noong bata pa siya, ngunit hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang nararamdaman. Dahil sa ipinagbabawal na salamangka, ibinahagi din ni Dariel ang kanyang damdamin bilang isang bata kay Bashversa, na nalaman na noong bata pa si Dariel, dahil ulila siya, namuhay siya ng isang mahirap na buhay at gusto niyang makipagkaibigan kay Bashversa, ngunit hindi niya magawang makakuha ng tugon. Ramdam ni Bashversa ang sinseridad ni Dariel, at napagtanto niyang mali siya. Noon pa man ay gusto na niyang makuha ang pagmamahal ng kanyang ama, ngunit napabayaan niya ang isang mabuting kapatid sa paligid niya. Sa kalaunan, hinikayat ni Dariel, si Bashversa ay sumuko sa laban. Nang maglaon, sa tulong ng kanilang amang si Granversa, nagsama-sama sila para talunin ang out of control na Salamandra. Niyakap ng mahigpit ni Granversa si Bashversa, at humingi ng paumanhin sa hindi pagpansin sa nararamdaman ng kanyang anak. Nang sa wakas ay tapos na ang labanan, tinanggap ni Bashversa ang parusa ng Demon Lord. Siya ay tinanggal sa kanyang katayuan bilang 4 na hari ng demonyo, at naging isang ordinaryong demonyo mula noon. Maya-maya, dumating si Bashversa sa bahay ni Dariel. Nararamdaman niya ang matagal nang nawala na init ng pamilya, at nang makita niya ang anak ni Dariel at hinawakan ng bata, talagang tinawag ng bata ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon, na labis na ikinatuwa ng lahat sa lugar. Nagpinta sila ng larawan ng muling pagsasama-sama ng pamilya ngayon, at isinasabit ito sa dingding.
Upang mabayaran ang kanyang mga kasalanan, nagpasya si Bashaverso na bayaran hanggat maaari ang mga nasaktan niya, at pagkatapos ay nagsimulang maglakbay sa mundo, upang makita ang mundo na itinatangi ng kanyang kapatid. Matapos umalis si Bashaverso, ipinagpatuloy ni Dariel ang kanyang buhay. Sinimulan niya ang kanyang pangalawang buhay mula nang makilala si Marika, at ipinangako niyang protektahan ang pinaghirapan na tagumpay na ito. Sa pagtatapos ng anime na ito, sa wakas ay natupad na ni Dariel ang kanyang hiling. Dahil sa kanya, ang demonyo at ang mga tao ay mabubuhay ng payapa. Sa isip ni Dariel, hindi lahat ng demonyo ay masama, at hindi lahat ng tao ay mabuti, kaya hindi niya matukoy kung ang mga taong nakakasalamuhan niya ay mabuti o masama batay sa kanilang mga lahi. Ito marahil ang gustong sabihin ng may akda ng anime. Iniisip ko kung ano ang iniisip mo pagkatapos mapanood ang anime na ito. Magkomento sa ibaba para sabihin sa akin. Salamat sa iyong panunood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. See you next time.